Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Naging prangka nga po si Gilas Pilipinas head coach, Coach Tinko, nang tanongin ng media kung bakit hindi na siya nagdagdag ng player na kapalit dapat ni Scottie Thompson. Yan po yung ating hihimayin, pag-uusapan sa bidyong ito. At ano nga din ba nasabi ni Justin Brownlee matapos din nilang talunin ang Taiwan Mustang? Yan po at ang ating hihimayin, tatalakayin at pag-uusapan sa bidyong ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Naging prangka nga po si Gilas Pilipinas head coach, Coach Tinko, nang tanongin ng media matapos talunin ang nagbibisitang Taiwan Mustang 74-64 bago nga ang kanilang pakikipagsagupaan dyan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament dyan po sa Riga, Latvia. Ang tanong, sa mga oras na ito, handa na ba ang kupunan na harapin ang mas mahuhusay na kupunan na Latvia at Georgia? Narito po ang magandang paliwanag ni Coach Tinko sa ulat ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Hindi ko inaasahan na maging handa tayo sa puntong ito. Hindi kami handa at yun ang dahilan kung bakit kami nagsasanay at nagkakaroon ng mga friendly game para makapaghanda kami at sana makakita ako ng pagbabago. Sana makita namin na gumagaling kami sa magkabilang bahagi ng basketball court. At kaya nga po mga shooters, umalis ng mas maaga. Ito pong ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas para sa ilang pa pong tune-up game dyan po sa mas matataas na Turkey at Poland para makakabisan nila ang kahalintulad na galawan ng Latvia at ng Georgia. Narito po ang dagdag na pahayag ni Coach Tinko sa ulat pa din ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang number 15 na Poland sa mundo ay kaya kaming bigyan ng magandang laban at ang number 24 naman na Turkey ay mas maganda kung magpapakita ang kanilang mga NBA player. Sabi po yan ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tinko. Well, itong mga tune-up game na ito, pag lahat ito nalusutan ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, iisa po itong magandang indikasyon ng kakayanin nila, kakayanin po ng ating national team. Kasi mga national team po itong mga makakalaban natin Mga shooters, national team ng Poland, national team ng Turkey, yung pong makakasagupa ng ating kupunan dito, ng ating pong national team. Kaya kaya din po nilang talunin ang world number 6 ranking na Latvia at Georgia na rank number 23 sa world ranking, 'di ba? So yun po yung magiging sukatan natin mga shooters kapag nalusutan niyo itong dalawang tune-up game. Malaki ang tsansa ng ating kupunan na Gilas Pilipinas na pwedeng lusutan lahat ng laban diyan po sa Riga, Latvia. Narito po mga bahagi pa ng pahayag ni Coach Tinko sa ulat pa din ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Sinusubukan lang namin gawing tama ang aming laro. Wala kaming pakialam kung manalo o matalo kami sa mga sinasabi po ni Coach Tinko mga shooters na wala silang pakialam kung matatalo o mananalo sila. Well, mga tune-up game lang kasi itong tinutukoy ni Coach Tinko mga shooters dahil kumbaga susukatin, hindi niya naman siguro isasagad dito, ipakita lahat ng dapat ipakita sa mga tune-up game na to dahil syempre may scouting po yan, baka may scout nga naman sila ng Latvia at ng Georgia. Kumbaga eto, titingnan lang nila kung ano yung pwede nilang i-adjust, kung ano yung pwede nilang gawin para po sa pakikipagharap po nila diyan po sa kupunan ng Latvia, mga shooters Mahalaga maayos nila ang kanilang game plan at maayos na kupunan ang haharap sa mas malalakas na kupunan ng Latvia at ng Georgia pagdating po ng Olympic Qualifying Tournament. Ito naman po ang masasabi ng ating pong naturalized player na si Justin Brownlee para sa kanilang nalalapit na laban sa Latvia at Georgia sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na po na buwan yan. Narito po si Justin Brownlee sa ulat pa rin ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ito ay isang mahirap na pagsubok para sa amin. Sa tingin ko, ito ay mahusay para sa aming paghahanda para sa Latvia at Georgia at kung sino man ang aming makakaharap sa Olympic Qualifying Tournament, ito ay magiging isang malaking pagsubok kung anuman ang meron kami at anuman ang makakaharap namin sa mga tune-up game ng Gilas Pilipinas, mga shooters, magpapatibay para sa kanilang kupunan na kasalukuyan mga shooters ay meron lang pong 11 player na dala
ito pong ating pambansang koponan dyan po sa Europe dahil wala nga po dyan si AJ Edu, wala dyan si Jamie Malonzo. At kung matatandaan natin na hindi nga po nila kasama din si Junmar Fajardo sa last window po ng laban ng ating pong Gilas Pilipinas. At ngayon nga ay muling na-activate si Junmar Fajardo at si Japet Aguilar naman ay muling bumalik sa serbisyo para po sa ating pambansang koponan. At naidagdag po dyan din, eto pong si Mason Amos. Narito po naging pahayag ni Coach Tim Cone sa mga tanong kung bakit hindi na po siya nagdagdag na manlalaro o players para punan ng pagkawala ni Scottie Thompson. Ito po si Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang idea na kung kailangan natin ng isa pang player na kumuha natin si Japet, nakuha natin si Mason Amos. Ang bagay na nangyari kay Scottie Thompson ay huli na ng mangyari. Hindi naman kailangan pa kumuha ng kapalit niya. Muli, hindi namin nararamdaman na kailangan namin ng sinuman para sa kanya sa puntong ito. Well, hindi po natin pwedeng diktahan si Coach Tim Cone sa kanya pong desisyon. Desisyon niya po yan eh. Sa tingin niya, yan ang tama. So, ang may tutulong po natin dito para sa ating koponan na Gilas Pilipinas ay ang suportahan ang ating pong pambansang koponan at hindi yung pagiging magkikritisismo po tayo sa ating koponan na Gilas Pilipinas. Narito po ang huling pahayag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Denison Ray Dalupang. Ito ang estilo na gusto ko. Ito ang estilo na gusto kong gawin. So ito yung estilo na gusto niyang gawin. At napunta kami dito na dilat ang mga mata at alam namin ang maaaring mangyari. Alam nila kung ano yung maaaring mangyari, mga shooters. Alam ni Coach Tim Cone, kumbaga napaghandaan niya na to, napag-isipan niya na ito, mga shooters, di ba? Ito pa po Maalala mo, nung huling window, meron lamang kaming 10 manlalaro. Hindi naglaro si Jamie Malonzo, hindi naglaro si Junmar Fajardo, hindi naglaro si AJ Edu, at si Japet Aguilar lang ang sub namin. 10, 11 players, hindi problema sa amin. So, hindi nga po problema kay Coach Tim Cone, kahit na meron lang siyang 10 player na bitbit dyan po sa Europa. Diba? Sa puntong ito mga shooters, tinitingnan natin yung mga laro nila, yung laban po nila dito sa Taiwan Mustang. Parang sinasanay niya si Dwight Ramos na maging gwardiya. 'Di ba? Sa pahayag naman ni Dwight Ramos, nasabi naman ni Dwight Ramos na noong panahon pa ni Tab Baldwin, talagang pinopokus na rin siya at gustong gawing gwardiya. Mga shooters Dahil kung tutusin, pwede naman talaga kahit 10 player lang. Pwede kasi 5 lang naman na maglalaro sa loob. May 5 ka pang pamalit. At this point in time lang mga shooters, wala na talagang madagdag pa na injury para po dito sa ating koponan na Gilas Pilipinas, 'di ba? Sana iisa ang ating gusto sa mga player, wala pong may injury, 'di ba? Yun lang po yung ating hiling dito. At syempre, kahilingan po natin na sana wala na pong maninira, suportahan na lang po natin ang ating pong pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Kasi atin po ito, karangalan po natin ang dala nila, watawat ng Pilipinas. Kaya dapat iisa po ang ating layunin at hangarin ang malusutan, maipanalangin na malusutan ng Gilas Pilipinas ang laban sa Olympic Qualifying Tournament papunta po dyan sa Paris Olympic. Diba? Yan lang po yung hangarin natin. Matagal na po yan, 52 years, 5 dekada na. Diba? Malay natin sa pagkakataong ito, yung kinuha natin sa Asian Game, malay natin at this point in time ay mauuwi ng ating pong pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Magtiwala lang po tayo sa kakayahan at pwedeng gawin ng ating pong pambansang koponan ng Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn! Laban Pilipinas! Puso